everyone! What's up? You're on K-Notes. And you are back on a new episode which is all about giving the best for our God. So today, kasama ko ang isa sa mga close friends ko within and outside the church. Kam? Dims or Dimple. Pero we call her Dims dito. So, ang topic kanina sa sermon ni Pastor was all about Cain and Abel. Na kung pag-compare natin sila, si Cain, hindi niya binigay yung best niya na nag-result sa pagpatay niya sa kanyang brother. And si Abel naman, na nagbigay nung pinakamagaganda niyang ani, pinakamagaganda niyang ari-arian para i-offer sa Panginoon. For you, para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng pleasing God sa araw-araw na buhay bilang kabataan? Or bilang isang estudyante, bilang isang kapatid? Yun. What does pleasing God mean sa pang-araw-araw Sige, na pamumuhay? i-compare ko yung sarili ko doon sa story na yun. So, para sa akin, bilang estudyante, bilang kabataan na rin, I think, by giving my best to Him sa abot ng makakaya ko, and by surrendering everything to Him, sacrificing, and trusting on His plan, yan, Okay. ganun. Kasi nga, di ba, pag sinabi nating pleasing God, pag piniplease natin si God, dapat nakukuha natin yung attention niya para Yes. mabigay sa atin yung pabor niya. Joy, love, wealth. Kasi lahat naman na natatanggap natin dito sa mundong ibabaw ay nagmula sa Kanya. Yes. Hindi ba? So, sino tayo para hindi ibigay yung nararapat sa Kanya? Kung, ayun nga, binigay sa atin yung lahat-lahat itong mundo, pero bakit sa atin, bakit di natin maibalik sa Kanya or di natin magawa na ibigay sa Kanya to give back to Him kung ano yung right and ano yung tama, yung right, yung sapat para sa Kanya. So, ayun, maraming salamat. So, for our second question, paano natin masisigurado na ang ating pagsamba at pagbibigay ay galing sa puso at hindi lang dahil sa obligasyon? Madaming Ito, dito. Dito, kapag hindi tayo napipilitan sa mga ginagawa natin for Him, halimbawa dyan yung, tawag doon forced worship. Yun yung mga taong, halimbawa, magbibigay ng kapo, pero napipilitan lang siya. Yun yung forced worship. Kung mag-worship man tayo, bigay na natin lahat-lahat. Bigay na natin yung best natin para sa Kanya. Para rin sa ikabubuti natin. Kasi 'di ba yung iba sa atin, no? Yung iba sa atin. Na pagdating sa pagbibigay, offering man 'yan, hindi nila sinisigurado na or hindi nila chine-check yung quality. Bale, basta may maibigay lang ako. Lord, basta may maibigay lang ako sa iyo. Basta may ibibigay mo sa akin yung pabor mo, Yung ganong pag-iisip, no, hindi siya maganda. Lalo na, ayun, hindi siya yung tunay na katulad na sinabi mo, forced worship. Parang nagiging forced worship siya na, ayun, hindi ka namumulat sa katotohanan na hindi yun yung tamang way sa pagbibigay. Dapat laging buo, loob, dapat pasok siya sa loob mo. And pag nagbibigay din kasi tayo, 'di ba? Sa tingin ko, masabi natin na hindi siya obligasyon. Pag hindi tayo nag-hesitate, no? Pag di tayo nag-hesitate na ibigay sa Kanya kung ano yung nararapat. Katulad nung kay Abel na hindi siya nag-hesitate na ibigay sa Kanya, kay Lord, na ibigay sa Kanya or i-offer sa Kanya yung mga firstborn niya na alaga or yung mga herd niya, ganon. So, I guess, masabi ko na
madidifferentiate natin siya, pagbibigay through obligation, kapag naniniwala tayo na nagbibigay tayo through obedience and trust sa Panginoon. So, maraming salamat, Dim, sa pag-attend sa aming keynotes, no? So, hopefully, marami pa tayo na pag-usapan, naway makasali ka ulit sa episodes. So, yun lamang po, everyone. Maraming salamat sa panonood. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. God bless! Go. Tawa muna bago ano. Tawa. Okay, let's be serious. Let's be serious.